Buenos días, señoritas y señoritos. Hindi nyo ako nakikita. Okay lang yan. Ang importante naman, nakikita nyo yung view. So, andito tayo sa port ng Barcelona. At and towards our right is the Mediterranean Sea. Katadaan lang namin yung statua ni Christopher Columbus, kasi dito nanggaling yung barko ni Christopher Columbus to discover America. At dito rin dumaan yung barko ni Ferdinand Magellan to finally proceed. Although Portuguese Magellan, but the journey to the Philippines, or the exploration of the undiscovered seas of Pilipinas or sa Asia, was financed by the Spaniards, by the royal family, King Philip. So Philippines tayo. This is that's overlooking the Mediterranean Sea, di ba? Very historic. So that's why minabuti ko na samahan kayo dito sa area na ito magsimula yung kwan natin. Kung makita nyo yun, ganito nasa open bus kami. Iikwan ko para makita nyo sa likod. Yun, half on half off kami. Andito kami sa harapan. Andito yung yung view, okay? Yun, medyo nagalit si Kana na nakita yung itsura niya sa camera natin. So yun, di ba ang ganda nito? Hindi pareho yung mga port area natin. Ang dudumi. Ni walang puno. Puro kwan lang. Puro barko makikita mo. Tinday, ang ganda Smiling Lobster. Yan isa sa mga kwan dito. Kilalang statues, kilalang mga architectural works. Ayan. Tama ba yung sinabi ko? Architectural? Hindi yan ko na. Artwork yan. Medyo lowbat na si Vlogcaster. Mag-alas 5 na dito, pero mainit pa rin. Nandito, tulad ng nakita yun, nandito tayo sa taas ng bus. Since pa kami dito, 8 o'clock. Pero umikot na kami ng iba-ibang lugar. So yun. Okay. Pero proceed na tayo sa gusto natin pag-usapan. So by this time guys, pasensya na kayo kasi hindi ko talaga namomonitor gaano dyan kasi nag-iikot kami dito. Pero ang nakita ko, napansin ko lang, syempre syempre kalat na yung mga balita na isinagsak na naman sa baga natin yung 7.2 trillion 2024 budget. So in-approve nila ng pabilisan. Normally yan na natatapos yan mga around October, late October, November, minsan ka umaabot December, hindi pa na-approve o hindi pa nasa-sign ng presidente. Ang ganda, di ba? Yan. Hindi pa na-approve ng presidente, so ginagamit natin yung old budget muna. Yun, ang ganda dito ang harbor area, di ba? Parang hindi harbor, parang park Yun. So, yun nga, in-approve na nga yung 5.7 trillion na budget natin. At walang halos nagawa yung mga opposition congressmen dahil majority yung nag-decide. Pero meron pa silang pakuan sa atin, pakulo na sabi pa ng
chairman of the Appropriations Committee, si Saldico, I think Deputy Speaker Saldico. Sabi niya, inapprove lang daw nila, pero later on daw, pag dumaan na sa Senate at inapprove ng Senate, and then after approval ng Senate, and this, ito pala guys, this whole area is called Miramar, which is view the sea. Miramar ang tawag nila, although port area talaga ito. So yun, pero may mga, tinan nyo, may mga circus, gano'n. Iba hindi pareho sa atin. Pero yung MOA, hindi naman natin mabilang yun na parang kwan yun. Parang fortune, promenade yun. Kaya maganda sana, meron sana tayo Ross Boulevard. Pero wala, sinira na ni former President Duterte. Ngayon wala na. Biro nyo ito. Sila proud na proud sila sa kwan nila, sa seafront area. Tayo, ang sira-sira na ng mga port area natin, sinira pa ulit yung natitirang magandang area natin, which is the Ross Boulevard or the entire Manila Bay. Sira na talaga, wala nang ka-view. So balik tayo sa budget ng Kongreso. So inapprove nila daw ng pabilisan, pagkatapos by almost 300 mga 280 congressmen, 260, almost all inapprove yung budget. Pagkatapos itapon na daw sa Senado para mag-deliberate, and then to approve it, and then kung kailan nag-approve na yung Senado, syempre magbi-meeting yung bicameral conference committee made up of members of Congress and members of the Senate. So doon daw tatanggalin yung budget ni Sara. So doon na daw baka iniisip nila either daw tanggalin yung kwan lang, yung ganda, no? Ganito rin nakita namin sa Sydney Harbor sa Australia, ang ganda rin. So at syempre sa ano pang tawag doon, Embarcadores sa San Francisco. Hindi ko na maalala yung pangalan. Embarcadores, basta well known yun. Ayun. Tingnan niyo, may shopping center yung ganyan din sa Sydney Harbor sa Australia. So yun na inapprove nila ng mabilisan, pagkatapos para ma-deliberate ng Senado, pagkatapos kung darating na sa meeting ng bicameral conference committee made up of senators and congressmen, doon na daw tatanggalin nila yung budget ng intelligence confidential funds si Sara na 650 million from the DepEd and from the office of the Vice President. So either daw tanggalin nila lahat, or kaya tanggalin daw nila some portion of it para ibigay daw sa Coast Guard and other agencies na that are responsible for keeping the military build up ng China in check. Kumaga sila humaharang, kaya dapat talaga. So nagpapapogi pa yung mga congressmen, parang sila pang hero. Pero if I know, siguro kaya sinabi nila yon,
Dahil na siguro na kuha na nila na sense na nila or nalaman na nila na tatanggalin talaga ng Senado yung confidential funds ni Sara. So sana nga ganun nga mangyari, kaya inunahan na nila. Pero sa akin lang, kung talagang gusto nila tanggalin yun, dapat hindi muna nila in-approve, binigyan muna ng isang linggo para tanggalin na. Meron pa naman next week, pwede pa naman sila mag-meet hanggang next week, and then sa kanila i-approve yung budget, diba? And then sila na mismo tatanggal, hindi yung nilagay nila, and then tatanggalin ng Senado, and then tatanggalin sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi pa rin yan sure ball, dahil excuse me, pwede pa rin gumalaw si Sara, gamitin yung power niya. Kasi ganito masabi mo dito, either honest to goodness kung talaga ito, honest to goodness pagtatanggal, o kaya pinapalamig lang nila yung mainit na issue. O sige, kung wari tatanggalin natin habang galit ang tao, and then ibabalik natin, i-retain natin kung nawala na yung galit ng tao. Dalawa lang yan, either yun or tatlo, or sense nila yung Senado determine na rin tanggalin na talaga, kasi lahat ng statement nila President Miguel Zubiri at halos lahat ng senator, ganon ang intention nila, halos majority. And then third scenario, posible nilalaglag, although this is unlikely, nilalaglag na talaga ni Marcos si Sara. Baka na sense na ni Marcos na okay, teka, yung 650 million ni Sara ginagamit sa mga satellite offices niya. Yung mga satellite offices niya, yan ang ginagamit niya for early campaigning. What if lumakas talaga siya sa 2028, and then nakagalit-galitan na kami talaga ng gusto, ipapakulong kami ni Sara. Ibang ugali yan si Sara. Ipapakulong kami niyan. So tanggalin na natin habang maaga. Anyway, nakagasta na siya sa first year niya ng in fact per 6 months 125 million, and then for the current budget year 2023, another 650 million. Pwede na, iwanan na natin mga 50 million o 10 million para pwede na magagawa pa niya yung pangangampanya niya sa mga extension ng presidential office. Pero hindi na ganun kalaki yung magagamit niya. So bantayan natin itong issue, guys. Pero the real thing I wanna tell you dito, what can we do, diba? So we can do a lot. Nakita natin, kaya nagsabi ng House leadership na tatanggalin nila is inamin rin nila na grabe yung public pressure sa kanila. So in short, kasi sila they will be running for re-election again, mga senators, mga congressman. So natatakot na rin sila sa public opinion. So in short, we have to congratulate ourselves. So far, sa ingay natin, nananalo na tayo sa court of public opinion, sa perception war, or sa media, or sa social media war. So anong gagawin natin? Ituloy natin, guys. Tuloy natin ang pressure sa Senado, kasi hindi pa tapos ang laban. Tuloy pa rin natin ang pressure sa Kongreso, kasi magmi-meet pa sila sa Bicameral Conference Committee, at tuloy pa rin natin ang pressure sa Malacanang. So please share this vlog to friends and relatives and tell them, join us in our quest na to use the social media para tanggalin na talaga ng for once and for all. Pasensya, distracted ako kasi at the same time binapakinggan ko yung mga description sa mga lugar dito sa earphone. Gusto ko lang ipasilip sa inyo yung Miramar or Sea View in English,
Miramar. Mira is to sea. Mar is, of course, the seafront or the dagat. Mar. So, Miramar. Look at the mar. Look at the sea. So, yun. Pero ang issue talaga is yun. Itong kwan natin, we have to work harder. We have to work more to show our, anger, show our opposition to these confidential funds. Malapit na tayo, guys. Walang bibitaw. Tuloy-tuloy ang laban. Kasama na si VAT kahit nagbakasyon. Masundot-sundot sa mga tirada. So I hope you appreciate what VAT is doing. We are in the same boat. Sama-sama po tayo. So please share this vlog para maparami tayo. And don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. So here from vlogging here from the seafront area, the Miramar area of Barcelona, Spain. I would like to greet you all. Buenos dias, good day, buenas tardes, good afternoon, and buenas noches or good evening to everyone. Gracias, muchas gracias a todos.